Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang mapagpalang araw, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan, sa ating mga tagapakinig sa 104.5 radyo natin, gayon din sa 89.5 Radio Bandera, at sa ating mga taga-subaybay sa page ng MIO Brooks Point. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Gayon din po sa lahat ng mga kababayan nating nararating ng tinig na ito, isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat. At ngayong araw po, tayo ay blessed upang magkaroon ng isang pambihirang pagkakataon upang makapanayam ang isa sa mga alagad ng isa sa mga public servant ng ating bayan. Ayan po. Tulungan niyo po akong i-welcome ang isa sa mga magagaling at isa sa mga pinakabata, fresh na fresh, fresh na mga na public servant ng ating bayan. Walang iba kundi si Sangguniang Kabataan Federation President, Honorable Jason Reyes Peña. Isang magandang umaga po. Hi, isang magandang umaga po sa ating lahat. Grabe yung pambihirang pagkakataon. Ganda pala pakiramdam para ako na sa Tony Talks. Magandang araw po sa inyo lahat. Sana po patnubayan po ninyo ang talakayan namin ngayon sa Municipal Information Office po. Nang sa ganun po, kahit papaano po may maibahagi po kami para sa inyo pong kaalaman kung ano-ano po ang mga programa at inyo pong maaasahan sa aming maikling administrasyon. So maraming salamat po sa unang pagkakataon na makapanayam po namin kayo sa aming programang Talakayang Bayan segment ng impormasyon ng bayan para sa lahat. So dahil nga po, ayan, hindi natin patumpik-tumpik pa, unang katanungan para sa iyo, SK. So SK Sispenye, maaari niyo po bang ibahagi ang mandato ng Sangguniang Kabataan? Ang mandato po ng Sangguniang Kabataan alinsunod sa Republic Act 10742 or also known as Reform Act of Sangguniang Kabataan Series of 2015. Ang pinaka-mandate po naming mga SK po syempre ay magkaroon po ng KK Youth Profiling. Ano po ang KK? KK po ay sa katipunan ng kabataan, age 15 to 30 na naninirahan po sa isang particular na barangay. Ang KK po na age 15 to 30, sila po yung nagluluklok po sa aming mga sangguniang kabataan bilang kanilang leader. So, ang mandato po namin ay mag-conduct po ng profiling para sa kanila. Nang sa ganun po ay magkaroon po yung mga barabarangay namin ng updated data po para sa kanila. Nang sa ganun din po, mas mapadali po para sa barangay na malaman kung ano po yung kailangan, quote and quote po, kailangan po, hindi po kagustuhan ng mga kabataan. Kasi po, nagkakaroon po tayo lagi ng misconception Pag tatakbo sa SK, mga kampanya sa SK, SK gusto ko ng ganito, SK gusto ko ng ganyan, SK gusto ko magpatupad ka ng ganito, gusto namin ng ganyan. No. In reality po, talaga, ang pinakapangunahing trabaho po namin, kasakatuwang po ng barangay, bilang ex-officio member po kami ng barangay, ay malaman po kung ano po yung kailangan ninyo. So, kada conduct po namin ng KK Youth Profiling po, malalaman po namin kung sa isang particular na lugar, ilan po dito yung out-of-school youth, ilan po yung medyo nagka-baby nang hindi inaasahan, ilan po sa age ng gantong bracket, ilan po yung may sakit, malnourished, yung mga ganun po. So, napakalaking factor po nun para po maipasok po namin siya sa aming comprehensive plan kung ano po yung mga activities po na pwede naming activities or program po na pwede naming ibaba para po matugunan yung mga ganong problema po ng mga particular barangays. Yun. So, maraming salamat po sa inyong informative na katagutan. Ayan, so pangalawa po, ayan. So, sa inyo pong panunungkulan bilang SK Federation President, ano po ang inyong prioridad na programa para sa ating mga kabataan? Bilang SK Federation President, meron kaming ex-officio ka ng barangay, ex-officio ka ng munisipyo, bilang SP member po, as well as meron ka rin hinahawakan na 18 barangays, kasama na po yun sa amin nun. So, isa po sa mga prioridad namin, syempre po, kung ano po yung lalabas doon sa amin katipunang kabataan na database na needs nila. Syempre po, yun yung kailangan namin tugunan. So, ano po yun? Sa ngayon po kasi nakakalungkot mang isipin, pero top 1 ang Brooks Point when it comes to teenage pregnancy. As per record po, noong March ng Ugat ng Kalusugan, ng Roots of Health po, kasi last time po, nag-conduct yung SK Federation kasama po ng LYDC, nila Ma'am Nelia,
ng isa pong symposium seminar na in-invite po namin yung Ugat ng Kalusugan dito po sa kinandak sa bayan ng Brooks Point, particularly sa Maruyog Ridge po. Nagbigay po sila ng data, parang, uy, top 1, hindi siya nakaka-proud. Parang ngayon lang yung top 1 na hindi nakaka-proud. Kasi po, grabe, top 1, tapos teenage pregnancy pa. So, ang priority po talaga namin ngayon, since nakita namin na ganun na pala talaga kalala ang sitwasyon when it comes to, teenage pregnancy. Ang hirap, kasi kami sa barangay, magkakonduct kami ng symposium about teenage pregnancies, about safe sex, about reproductive health. Ang mga bata, lagi sinasabi, alam ko na yan, hindi na kailangan yan, okay na yan na lang. Yun nga po yung nakakalungkot. Kasi, ang tagal na niyang suliranin, pero hanggang ngayon, hirap na hirap po tayong solusyonan. At ang masakit, umaangat po yung bilang. So, yun po yung una, health. Pangalawa po, education. Education, syempre, bilang kabataan, nasa age bracket namin, yung, kumbaga, kasagsagan ng pag-aaral ng mga bata. So, nakikipag-coordinate po tayo sa mga iba't ibang school heads para po kung meron silang i-request na activities parang ganito, makapag-rely po tayo ng pwede nating maitulong. At syempre po, pinakahuli, syempre yung sports. Bilang sports enthusiast, ayun po, ay nakakalungkot po isipin na medyo nahuhuli na yung Brooks Point sa pagdating sa larangan ng palakasan. So, noon, pag sinabing Brooks Point, heads up, laging mataas sa moral. Ngayon po pag sinabing Brooks Point, okay, Brooks Point na. Ganun, parang medyo petics na. So, nakakalungkot isipin na ganun na siya kababa na yung level when it comes to sport. Last time nga po, nagkaroon po ako ng privilege speech sa Sangguniang Bayan na ni-raise ko lamang po ang concern sa kakulangan ng sports program dito without my own knowledge na sabi ko, ay oo nga pala, nag-consult din po ako sa ating mga Sangguniang Bayan members at saka sa ating sports office na wala pa po palang isang resolusyon or ordinansa na nagpapatupad sa pagkakaroon ng municipal fitness sports development program. So, nag-isip-isip po kami, nag-brainstorm na, sige po, mag-draft ako ng resolution. Nang sa ganun po, hindi na rin po mahirapan yung ating mga atleta na humingi ng suporta sa ating pamahalaan. At saka nang sa ganun, ibibigay na natin sa kanila yung kanilang pangangailangan para magpalakas, maging healthy, at syempre, kasi hindi basta sports lang, kumbaga, pathway yun para sa kanilang pangarap, scholarships, at saka alam niyo yun, napakalaking bagay. Napakarami po nating magagaling, mahusay na atleta dito na ibang munisipyo po yung nakikinabang. So, ang dami rin po nating athlete, batch natin, Yel, si Romel, na noon kakwentuhan na namin sa national, sa USC na po nagtapos. So, ang galing dahil po yun sa sports. So, isa po yun sa mga inspirasyon ko din bilang kuya ng mga kabataan dito na hanggat kaya, mag-lend tayo ng programs para ma-work niyo yung craft niyo bilang sports enthusiast. Talagang ang sports ay merong napakalaking bahagi sa buhay ng isang tao. Yung hindi lang pangpa-boost ng, yung immune system ba? Form of parang maging maganda yung katawan, pero ito rin ay nakakapagbago ng buhay. Katulad yung sinabi yung kabatch natin. Talagang malayong mararating ng bata kapag na-involve talaga niya yung sarili niya sa sports, no, sir? Tsaka nagkwentuhan kami last time, sabi niya, alam mo, pinaproblema ko son. Pipila ko sa UST, babayaran ko piso. Ngayon gano'n, sabi mo, UST yun. Tapos ang pinoproblema niya lang, pipila siya kasi babayaran niya piso. Ganon ka, So, in a way din, parang, syempre, in a world of technology na tayo ngayon, di ba? Tulad sa akin, maglabo na yung mata kaka-cellphone. So, sana yung mga younger generation yun itong gayain. Maglaro kayo sa labas. Masaya maglaro sa labas. Ayan. So, dahil nga sir, nabanggit niyo po kanina, kayo ay isa na rin po kayo sa SB, Sangguniang Bayan. Ganon din ay SK, chairman din po kayo ng PD1 at sa ganon ay SK Federation din po kayo. Ayan, bilang isang leader ng kabataan, ano-ano ang mga kadalasang mga challenges ang nararanasan niyo bilang SK Federation President at paano niyo po ito hinarap? Unang-una, great power comes with great responsibility. Siyempre, sa isang 20-year-old guy, 22 pa lang wala ko nun, 22-year-old guy, nag-graduate ng elementary education, parang, oh my God, anong kinalaman ko sa politics, anong kinalaman ko sa batas? So, una, siyempre, paghati-hati ng oras, since kuya ka ng lahat, kailangan mong i-provide lahat ng So, pangalawa, kailangan mong mag-aral pa.
kailangan ko pang mag-aral. So, nang sa ganun ay kaya ko nang i-sustain lahat ng needs ng ating mga constituents. Ano? So, bilang leader nila, so isa sa mga challenges ko siyempre, kung paano ko i-provide yung needs na kailangan nila. So, siyempre, di ba, parang ang broad, paano mo i-provide, leader ka. Dapat ganun. So, ayun, kaya po ako, ang ginagawa ko, pag may free time, aral, tanong sa mga kuya natin sa SB, tatanong-tanong tayo sa kanila, sa mga higher position, sa mga matagal na sa industriya. Kasi sila, may sabi nga sa akin na, kahit anong galing mo, kahit anong talino mo sa batas, kung wala ka sa experience, wala rin eh. So, nagtatanong-tanong tayo sa mga experience guys, diyan sa mga kuya-kuya and ate-ate natin sa SB. Thankful naman po ako na napaka-hands-on naman nila. So, bilang bunso, sa kanilang, doon sa amin, sa Sangguniang Bayan, no? So, happy ako na open arms sila akong tinanggap at hands-on sila sa pag-guide sa akin sa mga bagay na hindi ko pa alam. Kasi sabi ko nga noon sa salita ko nung unang-una akong naluklok ay pasensya na po kung marami akong tanong kasi gustong-gusto ko talaga matuto. Ayoko naman pumasok ako dito nang lalabas ako nang parang walang nangyari. So, ayun po. Natandaan ko yun. SK yung sinabi mo yun. Parang nandun din ako ata. Saan ba yun? Privilege speech mo po ba yun? Sa flag ceremony. Flag ceremony? Oo. Yun. Oo, nandun din po ako yun. Pati nung sa nung dito. Yung dito sa, yeah. First Tuesday. So, dahil nga po katatapos lang po ng Linggo ng Kabataan, ayan, ano po yung mga plano? Ano po yung mga planong programa ng SK upang mas lalong mapalakas yung kabataan ng Brooks Point? Since tapos thank you po pala sa mga nag-participate sa Linggo ng Kabataan. It so happen na ang saya kasi nga po, municipal-wide siya. Although nakakapagod sobra. And heads up po sa mga Sangguniang Kabataan chairman natin dyan na full support sa kanilang barangay. So, sana po ay na-meet namin yung expectations ninyo and hopefully po na next year, mas bongga pa. Sorry sa mga shortcomings po since bago pa lang ay medyo kapaka pa po tayo. So, ayun. Balik tayo sa tanong, ano pa ang mga programs po and activities po na naka-inline after ng Linggo ng Kabataan. So, after this interview po, so magkakaroon po ng meeting ang LYDC. So, mag-program naman po kami na kung ano pa pwedeng mailatag this coming September, October, November. Ito bago matapos po yung taon, since ang Linggo ng Kabataan lang naman po yung mandate para sa SK, hindi naman po pwede na hanggang doon lang matapos yung activities. So kami po ay nakikipag-ugnayan sa mga NGAs and NGOs po na willing makipag-collaborate po sa Sangguniang Kabataan, especially po sa mga livelihood programs. Hindi man kami makapagbigay directly sa kanila, pero pwede naman po kami maging tulay from ng mga NGOs or NGAs po na ihatid sa ating mga kababayan po. So last time, kinandak ng federation siya sa Poblacion District 1 para po siya sa mga out-of-school youth. Kaya napakalaking factor po nung KK profiling, no? Para malaman natin kung sino ba sa atin yung mga out-of-school youth. Kasi pag wala tayong record, tatanungin mo, out-of-school youth. Siyempre may hiya yung batang magsagot na out-of-school youth siya. So, nag-conduct siya para sa mga out-of-school youth and PWDs po in partnerships po to sa Paleco, Palawan. Nag-conduct po kami ng isang livelihood program, dishwashing liquid making soap. Ayun po, para po sa kanila. So, by next month po, pinaplan po kami ulit makipag-coordinate po sa kanila para sa ibang barangay naman po namin mailatag. So, ayun po. At hindi lang po yun pala, kasi po, may ilang buwan pa tayong natitira sa taon. So, we plan pa po makipag-coordinate pa po sa iba pang mga NGOs po na may mga ganong klaseng programa. Ayun. So, mga kababayan, mga kapwa ko kabataan, narinig niyo po yun na ang SK Federation ay taus-pusong gumagawa ng paraan upang maabot ang bawat kabataan at mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho, ganyan, or ma-uplift ang ating mga sarili. Ayan. So, dahil nga po, alam po, aware po kayo dito sa sa Senado, kumbaga, yung pag-e-extend ng termino ng mga SK officials. So, sang-ayon po ba kayo sa panukulang ma-extend ng 6 na taon ang termino ng mga SK officials? Siyempre naman. Joke lang. Yung pag-extend po ng barangay and Sangguniang Kabataan officials po ay may pros and cons, siyempre. So tulad sa amin, meron kaming, kung 3 years lang kami, 18 months nga lang kami, di ba? 18 months. Dapat sasabay kami next year. Pero sana kung sakaling masunod yung civil service ay 3 years po kami,
yung saktong isang term. Ang cons po kasi nun, meron din po kasi mga upcoming leaders po na gusto at mataas rin po ang potential para makapamuno. Ano? Pero since ang pros naman po ng 6 years na ganun, kung matutupad man po siya, tuloy-tuloy po yung mga programa na mailalatag na sangguniang kabataan para sa kanilang mga constituents, lalo na po sa mga barangay. Since barangay po ang isa sa pinaka-busy na local government units dahil sila po ang pangunahing pinupuntahan ng mga kababayan bago po pumunta sa sanggunian. Sila po ang andyan halos araw-araw may transaction, kukuha ng indigency, kukuha ng sedula and all, makikipag-aayos ng mga kaso, ganyan. So, ang 6 years program, according to Senator Amy Marcos po, ang goal niya po doon ay para makatipid din ang gobyerno na mag-conduct ng election after 3 years. So, malaki raw po ang matitipid. Isa pa po ay, ang programa na hindi natuloy ng kasalukuyang nakaupo, ay pwede niya pong ituloy. Kasi po, 6 na taon na, hindi siya mag-worry na kung ako may infrastructure project dyan or may isang programang binaba, ay 3 years kong gaganapin, tapos paano kung magustuhan ng tao at matalo ako ng the second term ko, ay hindi na siya matutupad, di ba? Parang magandang tuloy-tuloy rin ang mga programa. Isa rin po, perks rin po nun, maganda rin po na halos every 6 years ay magkakaroon ng reshuffling sa council kasi bawal na pong magkaroon ng consecutive position na tatakbo ang isang opisyal sa susunod na 6 na taon. So maganda po yun, nang sa ganun po ay every 6 years po, mararanasan po ng taong bayan, lalo na sa barangay, yung iba't ibang klaseng leaders ng kanila po. Mawawala na po yung yung siya na lang lagi ng siya. Alam niyo yung ganun. So, yun po. Ayun. So, sang-ayon ba kayo, sir? Yes. Ayun. Sang-ayon po si sir sa 6-year extension ng SK officials. So, ayan sir, bilang kuya ng mga kabataan, may tips po ba kayo para sa mga kabataang nagnanais or nangangarap na maging leaders in the future? Bilang kuya ng kabataan, opo, ang isang leader po ay napakalaking responsibilidad. Ay, nung high school nga ako, elementary, di naman nung nagli-leader sa by group, tapos bigla ako nandito ngayon, leader na ako ng buong Brooks Point sa isang kabataan. Alam niyo yun, parang ang bigat niya at some point. Pero para sa mga kabataan na gustong maging leader, napakarami pong ways para ma-build up yung leadership ninyo. Andyan si Sir Giro, lagi siya nagkakandak ng leadership training, webinars, seminars. Wag po nating sayangin yung mga ganong opportunity ng may nagtutulong para mag-conduct ng mga ganong programs kasi po hindi po lahat ng tao, hindi po lahat ng kabataan ay privilege makakuha ng ganon. So, sa mga aspiring youth leaders natin dyan, alam po, leadership is napakaraming factor. Ang daming pinagmumulan yan. Mayroon nga po akong kilala, nagsimula ang kanyang leadership sa simbahan. So, napakarami po. So, ang tips ko po, huwag niyo pong sayangin yung mga ganong klaseng programs. Attendan po ninyo, lalo na po kung libre. At madalas naman po ata libre. Kasi po, hindi po lahat ng kabataan nagkakaroon po ng pribilehiyo na makapag-conduct or maka-attend ng ganong klaseng event. So, maximize niyo po yung buhay. Ayun, so napakaigsi po ng ating oras. Ayan sir, kung mayroon pa po kayong nais ibahagi sa ating mga tagapanginig ng mga kabataan, nasa inyo na po ang pagkakataon. Sa lahat ng kabataan, ng katipunan ng kabataan, hindi lang sa District 1 kundi sa buong Brooks Point, bilang inyong kuya, nais ko po magpasalamat sa inyong pagtanggap na tuwing ako bibisita, lagi po kayo nandiyan. At nais ko pong sabihin sa inyo na i-maximize nyo po yung inyong capacity bilang kabataan. Magsali po kayo, makipag-participate po kayo sa mga sangguniang kabataan events ng inyong mga barangay dahil ginawa po nila yan para po sa inyo, hindi po para sa kanila. At yun, makipag-collaborate, makipag-participate kasi po kahit ano pong galing ng isang leader, kung hindi po sumusunod yung follower, wala rin pong mangyayari. So, isa pa po, gusto ko pong i-congratulate ulit lahat ng sangguniang kabataan members. Simulan natin sa councils, appointed, elected, at saka sa inyong chairmans na congratulations po. Natapos po ang ating linggo ng kabataan na parang buwan nata ng kabataan ng matiwasay at mapayapa. And we're looking forward pa po sa iba't ibang activities ng Local Youth Development Council. Kasama po ang opisina ni Sir Ireneo, ni Ma'am Nelia, ng Gabay Guhit, at iba pa pong youth and youth serving organizations po. At aasahan niyo po ang aming suporta sa sangguniang kabataan nang sa ganon ay maibigay po namin sa inyo ang serbisyong nararapat para sa inyong lahat. Maraming salamat po.
So maraming salamat po sa inyo, Honorable SK. Honorable Jason. Ayan, narinig niyo po ang nais ibahagi sa atin ni SK na tayo mga kabataan ay dapat maging parte rin tayo ng ating barangay. Nakikita naman po natin na nagwo-work ang ating mga leader sa mga SK, sa Sangguniang Kabataan. Dapat gawin din natin yung ating part. Yeah, kasi it's give and take. Ayan. So maraming salamat po SK Jason sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon. Tunay nga na napaka-informative ng inyong mga sinabi at marami po kaming nakuha. Maraming salamat po at sana hindi po ito ang unang beses na ma-invite namin kayo sa aming Talakayang Bayan. Ayun po. Maraming salamat. Ayun, yan lang. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.